Hello everyone, good morning. Kagising nga lang namin and 7 a.m. na. Kaya naman nag-arrange agad ako ng labahin ko para ipapalaundry ni Julius. Medyo napadami kasi yung stocks ng labahin ko kasi minsan hindi talaga ako nakakalabas isang araw kasi walang magbabantay kay Iya. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan lang kasi hindi pa naman siya marunong maglakad. Kaya nakakapaglaba lang talaga ako kapag mayroong magbabantay sa kanya. And nakakapagpa-laundry lang naman ako kapag umuwi si Julius. Kasi kapag wala siya, hindi ko naman mahahatid dito dun sa may pa-laundryhan. Kasi busy yung mga may motor dito, may mga trabaho. Kaya hindi ko maisingit yung labahin ko kapag ihahatid ko pa sa laundryhan. And every 15 days kasi, 2 days lang yung rest day ni Julius. Kaya every rest day niya, parang rest day ko na rin kasi hindi ako nakakapaglaba, pinapa-laundry lang niya. Deserve din naman nating mga nanay na magkaroon din ng rest day kasi hindi din naman biro yung maiwan lang sa bahay at mag-aalaga ng anak. May mga gawain pa sa bahay tapos ipagsasabay pa yung pag-aalaga ng anak, hindi din ganun kadali yun. Kaya sobrang swerte mo na lang kapag yung asawa mo, binibigyan ka din ng rest day, tinutulungan ka kapag wala silang trabaho. At alam naman natin na hindi lahat ng asawa ay ganun sa atin, kaya palakasan na lang talaga ng loob dito. At habang nag-prepare nga ako, si Julius muna yung nagbantay kay Iya. Ginalagala niya sa likod ng bahay kasi kakagising pa lang naman namin. Kaya ayan, napapahikab pa ang baby na yan. After ko nga ma-arrange yung mga labahin, ipinahatid ko na agad dun kay Julius. Kasi 7 a.m. naman na and baka bukas na din yun doon. Sobrang hirap nga kapag walang motor dito kasi malayo talaga kami sa may highway. Sobrang tagal mo makaabot kapag maglalakad ka pa. Siguro mga ilang minuto din. Siguro 30 minutes, depende sa paglalakad. Hindi na nga din sana kami sasama kaso yung bata na to gustong-gustong sumama. Gustong-gusto talaga nito na sumasakay ng motor. Kaya ayun, pinasakay na namin kasi minsan hindi naman yan makakasakay kasi minsan lang kami makakalabas ng bahay kapag nandito si Julius. Kasi hindi talaga ako lumalabas dito sa may kalsada kapag wala siya. Kasi sobrang layo din naman lalakarin talaga. At sobrang init pa kasi wala talaga mga puno dito sa may kalsada. At after nga namin maihatid yung laundry, kumain muna kami pag-uwi and ayan, naglalakad-lakad na si Iya. Akalain nyo yun, 7 a.m. pa lang, sobrang init na. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kung dati parang pang vitamins lang na init, ngayon parang pang tanghali na. Sobrang init na talaga sa panahon ngayon. At eto nga, nalibot na namin yung buong paligid ng bahay. Ayaw pa rin tumigil lang batang ito sa paglalakad. Ganyan kasi talaga yung mga gusto niya, yung palagi siyang pinapalakad. Ewan ko lang kung makakalakad na to, kung saan sana siguro to pupunta. After nga namin siya pinapalakad-lakad, eto, pinapractice na namin siya na bibitawan. Sobrang bibo talaga ng bata na to, kaya minsan nakakawala ng stress. May progress na nga sa paglalakad niya kasi kung dati hindi talaga siya nabibitawan kasi pag binibitawan mo hindi talaga siya mag-step. Yung tipong pag binibitawan siya, nagsastuck lang siya, hindi siya gumagalaw kasi natatakot. Kaya ngayon, sobrang saya ko kasi meron na talagang progress. Alam ko malapit na tong makakalakad kaya sobrang excited na namin talaga. Imagine, 1 year and 3 months na kasi si Iya and hindi pa siya marunong maglakad. Pero okay lang din naman yon kasi alam din naman nating mga nanay na iba-iba talaga yung development ng mga bata. Hahayaan lang natin sila hanggang sa matuto sila, hindi lang natin sila mamadaliin talaga. Sobrang nakaka-excite din kasi kapag marunong na siya maglakad, hindi ka na talaga palaging nagkakarga sa kanya. Kasi sobrang hirap din, nakakapagod din kapag palagi kang nagkakarga tapos wala kang kaalalay. Sobrang saya din kasi minsan lang din tong banding namin na ganito. Aminin natin na madalas talaga nakafocus tayo sa mga trabaho. Lalo na kapag yung trabaho ay malayo sa inyo. Kaya si Julius minsan lang din nakakauwi kasi malayo yung trabaho niya and stay in naman siya doon. After nga namin magpalakad-lakad kay Iya, pinaliguan ko na siya and ayan, nagpapahinga muna saglit. Si Iya talaga kapag nandito yung papa niya, dikit ng dikit lang talaga siya doon sa papa niya. Ganyan talaga siguro kapag minsan lang uuwi yung papa. Siguro namimiss din niya. Kahit saan magpunta yung papa niya, buntot na talaga siya ng buntot. Lalo na kapag nagpapaandar ng motor, ay nako. It's already 4 p.m. na nga and ayan yung dalawa borlogs na borlogs. Siguro pagod na pagod yan sa paglalakad kasi kahit sobrang ingay sa labas, tulog na tulog pa rin sila. Pareho ngang tulog mantika tong dalawa kapag napagod. At habang tulog nga sila, naisipan ko munang maglaba kasi meron naman akong hindi sinali sa laundry kanina.
Yung mga personal use, yun yung mga iniiwan ko and ako lang yung naglalaban nun. And meron din namang mga damit na pinaghubaran si Iya kanina kaya lalaban ko na rin, pati yung sapatos ni Julius. Ganon talaga yung mga nanay, yung nagpapahinga ng buong pamilya pero ikaw may ginagawa ka pa rin. At eto lang kasi yung time na makakagawa tayo ng mga gawaing bahay kapag tulog na yung mga anak natin kasi wala nang didisturbo and dire-diretso na yung trabaho. Nagmamadali na nga ako dito kasi padilim na and baka magising na rin si Iya kasi wala pang hapunan yun. At pagkatapos ko nga maglaba, ayun pagpasok ko sa kwarto, ayan, gising na nga si Iya and umiiyak na kasi paggising niya wala ako sa tabi niya. Dumedede kasi agad yan kapag nagising. Pagkatapos ko nga siyang pakainin ng hapunan, ayan, dikit na naman sa papa niya. Kahit na inaantok pa yan kasi nakulang sa tulog. Umiiyak pa nga yan sa sobrang antok kanina. Tapos ngayon, ayaw pa matulog. Dikit na yung dikit pa sa papa niya. Sobrang tagal ko naghintay dyan para lumapit siya sa akin. Pero hindi talaga lumapit kaya tinawag ko na siya para patulugin ko na. Kasi inaantok na talaga yan. Ayun, lumapit din naman siya agad. Antok na antok pa talaga yan kasi 4 PM na nakatulog and nagising ng 6 PM. Usually talaga natutulog yan ng mga 2 PM tapos gumigising ng 4 PM. Pero ngayon hindi siya nakatulog kasi lakad ng lakad. Hanggang dito na lang ulit guys. Thank you for watching.